Good evening, everyone, and good afternoon to Mrs. Garais if she's here. At Evening. good Pastor Naomi. Good evening, Pastor Naomi and Pastor Opo. Abilin. Good evening if they're there with the children. Maraming salamat Opo. po sa inyong tiwala, Pastor Naomi, at sa lahat ng mga magulang na kasama ng kanilang mga anak na patuloy nagpapabuild sa Panginoon sa pamamagitan ng platform na ito. I am really appreciating it and I'm honored, of course, by your presence, Pastor Nayoms. At sa gabing ito, ating buksan bago tayo magpatuloy. Pero mayroon po ba ng ready mag-testify? Baka nagulat sila ha, bigla magpapatestify. Anyway, so ang ating pong pinag-uusapan is a new breed without greed. Kayo yon, tayo dapat ay maging a generation without greed para nang sa ganon ay maglalagay tayo o magpapadala tayo, magsisend tayo ng statement sa kalangitan na we are a generation without greed. Greed for position, greed for possession, or greed for monetary o mammon o financial, something like that. Kailangan makalaya tayo dito sa greediness na ito because greediness is a breeding ground of hell in one's life. So, makalaya tayo dyan. Kaya bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Dahil this coming 2025, according to our prophetic timeline by the servant of the Lord, Dr. Jonathan David, ay nandito na tayo sa edge or sa pinto ng bleeding years. So itong bleeding years na ito ay hindi natin alam how is the extent and the intensity of the situation that we are about to face. Pero hindi yan ang portion natin, yung bleeding years. Kaya lang natin ito pinag-aaralan para mahanda ang bawat isa kung paano ito harapin ng tama according to God's instruction. Kaya mahalaga na mag-build tayo sa ating spirit man. We are allowing God to build us into a whole new level of His character, of His spiritual stamina that is going to be imparted unto us. Sa ngayon, hindi nyo pa man ito maintindihan o parang sa isip nyo, very irrelevant naman itong sinishare ni Pastora Glenda o ni Mami Glens. Pero ito ang kailangan natin bago magtapos ang taong ito. Ito ang kailangan natin. Tama ba? So let's brace ourselves and be ready to receive an impartation of the grace of God and of the revelation of God. And with the Holy Spirit, do you believe that the Holy Spirit is with us tonight? If we believe that the Holy Spirit is with us tonight, just be engaged in receiving more of what the Holy Spirit orchestrated or prepared for you and for me to be received and to be touched. Tama ba? To be caught. Para alam natin na meron ng gagawin ang Holy Spirit sa hapon na ito, sa gabing ito. Let's open our Bible first sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 1. Ito ang panulat ni Paul, Apostle Paul, sa mga taga Philippians. Nandiyan na kayo, verse 1. Sabi niya, whatever happens, my dear brothers and sisters, or pag pinaraphrase natin, whatever happens, finishing generations or Christ-like generations, rejoice in the Lord. It's a command. Hindi po ito, hindi to suggestion o hindi to request. It's a command. So whatever happens, finishing generation or Christ-like generation, a generation without greed, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Verse 2, watch out for those dogs, those people who do evil.
those mutilators who say you must be circumcised to be saved. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Verse 4, though I could have confidence in my own effort, if anyone could. Indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Si Paul ang nagsasabi na kung ang pagtitiwala ay sa sariling kakayahan, mayroon siya ng pagtitiwalaan kasi ibang klase ang achievement ni Paul. But he said to the Philippian church na hindi tayo at hindi po pwedeng pagtiwalaan ang anumang kapamaraanan ng tao o kaisipan ng tao. Kaya ang kailangan lang natin pagtiwalaan ay kung ano ang sinabi ni Kristo at kung ano ang natapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. We need to start on the finished work of Christ, okay? Then talon tayo sa verse 8. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. I want to know, verse 10, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing his death. And then, talon tayo sa verse 13. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize, for which God, through Christ Jesus, is calling us. Verse 15, let all who are spiritually mature agree on these things. If you disagree on some point, I believe God will make it plain to you, but we must hold on to the progress we have already made. Dear finishing generation, dear, sabi ni Paul, brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ. They are headed for destruction. Their God is their appetite. They brag about shameful things and they think only about this life here on earth. Verse 20, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like his own, using the same power which he will bring everything under his control. So ano, sa verse 20, we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. So ito ang ating apakan ngayon, na ang mga bagay na darating, yan na bleeding years, dead years, farmers without cows, farmers without farm, farmers without family. Pagdating ng mga panahon na yon, ang tatayuan natin na nakatira tayo sa kalangitan where the Lord Jesus Christ lives. Do you believe this? So kung tayo ay nakatira sa kalangitan, ang ating mga pag-uugali dapat ay makalangit. Kaya atin itong maging deliberate tayo at maging God-conscious tayo sa nalakaran itong bagay na ito. Ang hinihingi ko sa inyo sa gabing ito, let's all engage at receive in your spirit. Do not analyze the word by your logic. Okay, ngayon nag-transition na ang church from the usual church to the unusual church. Hindi na tayo doon sa pa-transition na. We are already transition, okay? Kaya kailangan mag-step up tayo, mag-pace tayo with the Holy Spirit. The church is now transition to a church kingdom.
Ganun ang galaw, ganun ka-accelerated ang galaw ng Espiritu ng Diyos at ng kanyang salita sa simbahan. Ang isang simbahan na accurate sa pag-build with Christ, with God, ay nag-transition na ito sa church kingdom, sa tinatawag nating church kingdom. It is very seamless. Hindi mo halos naramdaman. Hindi halos natin na naramdaman. But it's just like a twinkle of an eye. The church is already church kingdom. From the ordinary church to extraordinary church. That's why the extraordinary will become so ordinary to you. The unusual will become so usual to you. And the supernatural will become so natural to you. Seamless ang transition ng tinatawag nating church kingdom. Tama? From the church kingdom, millennial kingdom, eternal kingdom. Nag-umpisa tayo sa deformed church, nagkaroon ng reformation, and then nung na-reform ang church, na-build now church kingdom. Ngayon na nasa church kingdom tayo, huwag tayong paiiwan. Do not assume. Tiyakin natin na nasa kasama tayo sa transition ng church kingdom. It's not about, pag may nakita ako na sa transition na ito, ay saka ko, may naramdaman ako, it's not about feeling. It's about faith, believe that you are together, we are together, transition to a church kingdom. Paano ko po malalaman na nakasama ako sa church kingdom? Kung abundance ka ngayon ng kapayapaan, you are in the church kingdom. You are abundance in joy, you are in a church kingdom. You are abundance in wisdom, abundance in what is that? Joy, abundance in righteousness, pinalago mo ang katwiran, napalago natin sa biyaya ng Diyos ang kapayapaan, napalago natin ang kagalakan, napalago natin itong order na pamumuhay sa ating buhay as individual, tayo ay nasa kingdom. Okay. Ngayon, kung nandito ka pa sa may attack pa ng anxiety, may worriness, may worldliness, wala ka sa kingdom. So ano ang gagawin? The decision. Can we make decision tonight to become a part of this church kingdom that already transitioned from ordinary church to extraordinary church, from usual to unusual, from natural to spiritual? Can we make it tonight? Can we do this tonight as we pray together na makasabay tayo dito sa transition na very seamless lang, kasi ganito rin ang magiging transition from the church kingdom to millennial kingdom. Very seamless, pero millennial na pala. 1,000 years na pala ang bibilangin. 1,000 years ang bibilangin without devil. 1,000 years ang bibilangin without death, without demons. So, pag tinanong ko kayo, sino ba ang gusto dito sa millennial kingdom? Lahat natin gusto. Lahat tayo gusto. Lahat pag pinatas ang kamay, lahat gusto. Pero tingnan natin, mag-reflect tayo, mag-evaluate tayo mindfully, deliberately, intentionally. Am I a part of this church kingdom that is now moving right now in acceleration with the Holy Spirit as the leader of and a builder of this church kingdom? Kasi ang church kingdom, siya yung nandun sa Zion, okay, the highest mountain of the Lord. Siyang magiging solution sa lahat ng mga bansa dahil sa darating na bleeding years, dead years, chaos ang haharapin ng mga bansa at ng mga pamilya na hindi nakinig at naging familiar sa salita ng Diyos. So do not be a part of that kind of people. Lahat tayo dapat mag-transition. Lahat tayo, sabay-sabay tayo mag-transition dito sa tinatawag nating church kingdom. Dahil sa dead years, ang haharapin ng mga hindi nakatransition sa church kingdom is so chaotic. Yun yung tinatawag na dreadful day of the Lord. And that must not be our portion. Pero kung hindi natin dinidesisyonan ngayon
na itama ang ating pamumuhay, itama ang ating behavior, itama ang mga dapat itama na mali sa ating pamumuhay, ay kahit gusto mo natin, kahit ang inakala natin kasama at kasabay tayo sa church kingdom, pero hindi pala. So we must not assume, right? Do not be in a presumptuous kind of position. We need to be so sure that we are a part of this church kingdom that is moving in acceleration as being led by the Spirit of God. Amen. So let's all pray right now. Let us transition to this together. Kailangan lahat tayo. We need to position ourselves together with the Holy Spirit seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. We are the generation who lives in the heavenly places. Spiritually, positionally, we are living in the heavenly places. Our dynamic of operation and how we live is in the heavenly places. But the function here on earth, ang ating mga ginagalawan, ang ating tinatrabaho as God's partner here on earth, nandito tayo bodily, but the perspective, but the spirit man is positioned in the heavenly places where Jesus Christ lives. Kaya tagalangit ka, tagalangit ako. Okay? So let's all position ourselves as the one who is with God, who is seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. Father God, we thank you so much for what you are about to do in us and through us tonight. Lord, that in this meeting, oh Lord God, we can be together in transitioning to the church kingdom that is so seamless, but we are believing it, oh Lord God, that we are a part of this church kingdom in the name of Jesus. We are crossing over, oh Lord God, together with the leading of the Holy Spirit and by the word of God, as we pace with the Holy Spirit, as we step up with the Holy Spirit as Christ-like generation, the finishing generation, O Lord God, whom you are waiting, O Lord, to become a solution and an agent of change. So, Lord God, in this hour, in this season, we know and we believe that every one of us, O Lord God, would be able to transition from the church ordinary to extraordinary, from the church usual to unusual, from the church natural to supernatural, or spiritual, in Jesus' mighty name. We thank you, Lord God. I pray that this finishing generation must have the perspective, oh Lord God, that we are living in heavenly places. No longer we are not operating, and our dynamic is no longer operating as natural, as carnal men, as mere man, but we are operating as men of, and women of stature, spirit men, oh God. Oh, we thank you so much tonight that as we progress, as we step up with the Holy Spirit, we can see movements, oh Lord God. We can see and determine movements in the spiritual realm, oh Lord God. We can be, Lord God, access pathways in the Holy Spirit, in the realm of the Spirit, where our forefathers in faith, oh Lord God, open up for us, pave way for us in the name of Jesus. Learn how to access pathways in the Spirit, oh finishing generation, Christ-like generation. As we are praying right now, learn how to access pathways in the Spirit. Tingnan nyo na ang iyong espiritu ay nakakapababa at panaog, nakakaakyat at panaog. Ang iyong espiritu, you are able to transact things in the Spirit by the perspective that you have, by your Holy Spirit that is being with the Holy Spirit. As long as you are under proper covering, as long as your connection is accurate, as long as your honor is accurate, you are safe in coming and going into the spiritual realm. Learn how to access places in the Spirit. Learn how to access pathways in the Spirit for your future. Learn how to access blueprint and plans and strategy from the Spirit dimension, from the place where we must live, where we are operating. That's in the spiritual realm, because spiritual realm is another place, but we can access things in that spiritual realm because it is stated in Ephesians 1 that everything that we need, all blessing, every blessing was been given unto you and unto me, oh, by the Lord, through the Lord Jesus Christ in the heavenly places. So we need just to learn how to access it by the word and through the word in the name of Jesus. Oh, laramaka pasa katalarayanda, laramasa katalarayanda.
Learn how to see movement. Learn how to touch the realm of the Spirit. Learn how to touch the Holy Spirit. Learn how to access things in the realm of the Spirit by the Word and by the Spirit of the Lord. La kapasa katalarayanta. Lareboko sokotoloroyanda. See pathways. Access pathways in the Spirit where you can walk, through, where you can access the blessing that was been prepared for you, for your future. In the name of Jesus. Kapalara kapasokotoloroyondo. Laray mama kasa katalarayanda lareboko koshikitalarayanda. I prophesy to you, O finishing generation, who are the Christ-like generation whom the heaven is waiting for to really be manifested in this season, in this hour, that you are the Christ-like generation whom is going to be filled and to be used by God in a very supernatural way, in a very strategic way, in a very powerful way in this last days of the last days, because God is going to be honored by the way you behave, by the way you transact, by the way you relate, because you are an honorable generation. Receive the grace right now from the heaven. Receive the grace right now to really learn how to read movements in the Spirit. Learn how to receive the grace on how to touch and how to see and how to discern things in the Spirit, so that you are going to be safe, you are going to be covered, you are going to be protected. Learn how to walk as a spirit man, beyond offense, free from every contamination, free from every offenses, free from every greed, free from every poverty mentality, free from every worldliness, free from every frequency of the world. In Jesus' name, be set free right now. Be completely set free and delivered from everything that is of this world. You are no longer of this world. Live in heaven while on the earth. Learn how to live in heaven while on the earth. This is our portion. This is your portion, O Christ-like generation. A powerful generation that is going to be used by God in the end time season of His move and of His work. Aren't you glad that you are one of that finishing generation who is a Christ-like generation that is being formed and shaped in His hands right now, in Jesus' name? Father, we thank you so much for the life of this Christ-like generation that is being formed and shaped and fashioned according to the image and likeness of your Son, O Lord. Thank you that they are going to come out from every school clean, pure, and uncontaminated. They will learn, O Lord God, and access strategies from heaven on how to beat the system, especially in the domain of education, O Lord God. Give them strategy, O Lord God, on how to beat this domain of education without being contaminated, that they are going to learn the principle of contact without contamination, O God. We thank you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So new breed without greed. Tayo yon. At kailangan alam natin mag-access ng mga bagay sa kalangitan. Let's open our Bible in Ephesians. Bago natin simulan yung pangalawa, kasi naka number 1 lang tayo nung una. I hope am I clear and loud or just enough ang dating sa inyo? Ephesians chapter 1. Alam nyo ba, ma-master nyo lang itong Ephesians chapter 1, ang pamumuhay natin iba, mababago. Tama ba? Verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. And He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure,
which he purposed in Christ to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. So saan natin ma-access ang blessing? Sa heavenly realms, spiritual realms. Kaya nga dapat maging spirit man tayo. Sabi niya dito, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. So sabi sa Peter, everything that we need for life and godliness or to live a godly life ay nandoon sa spiritual realm. Kaya saan ito ay access sa spiritual realm? Kaya ang makaka-access lang dito, spirit man. Yung spirit natin. Sa paanong pamaraan? Sa word. Pag may na-receive tayo na word, position natin, itong word na ito malakaran, kaya mag-grow ang perspective natin, at we will be able to access things in the spirit realm. So saan ang blessing? Sa spiritual realm. Spiritual realm is another place like it's more order than the earth. You and me has the capacity, has the potential to walk and to work. To walk and to work. Okay? In two places. Spiritual realm, natural realm. Okay? Ang spirit natin nag-ooperate sa spiritual realm, dapat ganon. Ang body natin nag-ooperate sa natural realm, here on earth. Isn't it so powerful? Ganyan ang dynamic ni Jesus nung nandito siya sa lupa. Kaya yung patay, nakakabuhay ng patay. Kasi tagalangit siya. Ikaw ay tagalangit din. Ako ay tagalangit din. Dahil may buhay tayo ni Kristo. Tama ba? Nasa atin ang buhay ni Kristo. Nasa atin ang salita ng Diyos. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nakatira ba sa atin ang Espiritu ng Diyos? Komportable ba siya? Conducive ba ang pamumuhay natin sa banal na Espiritu? Hindi ko sinabing maging religious tayo. Tama? Kaya nga sa mga huwag tayong maging religious. So, ikaw at ako ay may capacity, ability, potential, okay? At pwedeng-pwede mamuhay sa dalawang lugar. Anong lugar ito? Spiritual realm and natural realm. Okay. Sa paanong paraan, ang God consciousness natin, palaguin natin. Yung perspective natin, palaguin natin. Yung spiritual eyes natin, kailangan paliwanagin natin. Pabuksan natin sa salita ng Diyos. Ang ating perspective, kailangan Christ perspective. Paano ba si Christ nung nandito sa lupa nag-ooperate bilang tagalangit? Kaya naalala nyo nung nagpakain siya ng 5,000 men, pera nung kababaihan at mga bata, sa langit siya nag-ooperate. Kaya ang sobra ng 5 loaves and 2 fishes ba? O, yeah, 5 loaves and 2 fishes ba? Ang sobra, nung minultiply na ito ng tagalangit, 12 basket full. Tama? So, nung mayroon sa kanya ng naniwala na magagamot at mapapagaling siya, yung inaagasan ng dugo, 12 years inaagasan ng dugo. Tagalangit siya. Kaya may kapangyarihan siya, may authority siya to heal those who wants to be healed and to be touched. Nakukuha ba natin itong dynamic na ito? Imagine kung tayo, finishing generation, ilan ba tayo dito? More than 50 tayo, all in all. Pag present, pag lahat nandito, more than 50 tayo. Kung itong 50 na Christ-like generation, ang dynamic, ang dimensions like Christ, sa huling kapanahunan na ito, nakita ba natin kung anong kapangyarihan ang maaaring ibaba ng kalangitan? Pag may problema ang community, kasagutan kayo sa problema. Pag may chaos sa pamilya, kasagutan kayo kasi ang dala-dala nyo ay langit mismo. Panggugobyerno ng karya ng Diyos. Pag inaral natin ang formula ni Christ, pag inaral natin ang dynamic niya, ang paano siya namuhay here on earth sa full gospel, it's so powerful. Kaya yung mga na-possess, hindi nga siya nag-i-in Jesus name eh.
presensya pa lang niya, kilala siya. Nakita ba natin yon na presence, I believe, sabi nga ni Mama La, Jesus himself is so ordinary outwardly. Hudyo, pero pag nagsalita, pag nag-execute ng kapangyarihan mula sa langit, it's so powerful that is able, more than able to affect nations. Would you like to have this kind of dynamic and dimensions? Kaya nga, Christ-like generation, rise up. Alam ko, china-challenge ang bawat isa sa inyo. China-challenge ng salita, be beyond offense. Huwag niyong patulan ang mga bagay na hindi niyo laban. Pag hindi niyo laban, do not engage. Pag hindi niyo yan laban, it's the battle. If that battle is not yours, don't engage. Know how to perceive what is the battle that belongs to you. Kung battle yan na para sa'yo, God is with you. Si Lord pa rin ang lalaban. Tama ba? The battle, it belongs to God, not ours. Kaya dapat maging wise tayo ngayon. So, alam nyo ba ang aking dalangin ng mga nakaraang buwan? Kasi bakasyon na, di ba? Pero hindi, buwan at saka nitong isang linggo lang, ang dalangin ko sa mga finishing generation na nag-attend dito ay mabigyan kayo, maka-access kayo ng strategy at ng wisdom kung paano nyo i-beat ang system of education, yung maka-graduate kayo with excellence na hindi kayo nakuntamina, hindi kayo nalamo ng sistema, bagkus kayo ay kingdom pa rin, kingdom culture pa rin, pero na-beat nyo ang system. Nakuha nyo ba yon? Na hindi kayo tutulad sa worldly dynamic, yung mga worldly nakahenerasyon ninyo. So ang aking dalangin na maibaba o maka-access kayo ng template or strategy, kaya matuto kayong mag-access sa Pathway in the Spirit, strategy, how to beat the system, the educational system. Because whether we like it or not, the educational system is no longer helpful and healthy. Muntik-muntik ko nang sabihin sa radio, napaka-demonic na ng, kaya lang baka ako ay akusahan na ng, sabi, ano ba yung mga pinagsasabi nitong, ano ba mga pinagsasabi nito? At so, whether we like it or not, kung sino ang nasa high places, at ang carry niya ay hindi Christ, ang ibababa niya yan ay hindi Christ, walang life. Kaya you really need to rise up. We really need to rise up as builders in the Spirit so that we can touch domains in the society. Kaya yan ang ginagawa ko sa radio. Pag nakinig kayo sa radio every Saturday, wala akong pakialam kung sino, wala akong pakialam, ang ginagawa ko lang ang trabaho ko as God's partner on the ground. I touch provinces, I touch governors, I touch the Spirit, I touch the heavenly realms, I legislate the government of God on the ground, at hindi ako naniniwala, I do not want to please people, I want to please my God. I am now declaring and legislating, even declaring or legislating a letter or a declaration of eviction to the strongholds from our place of assignment. That's what I am doing. Kaya hindi ako after doon sa mga ilang views, kahit walang mag-views niyan, kasi kinausap ko, inaddress ko ang spiritual realm, inaddress ko ang mga strongholds, inaddress ko ang mga demonic spirit sa probinsya namin, sa bayan namin, sa community namin, pati ang mga spirito na nag-influence sa aming gobernador, sa aming mayor, ina-address ko ang mga spirito na yan. I'm not after of those watchers, kasi ang after ako, ang maibaba ang panggogobyerno ng Diyos sa aming bayan. Tapos may nag-feedback sa akin, sa amin ni Pastor Jerry. Sabi niya, Pastora, nakarating po kay Governor yung ano nyo, yung mga panalangin nyo. Sabi ko, ay salamat naman po at sana luminya po siya doon sa pinapanalangin ng simbahan. Kasi whether he likes it or not, pag hindi siya naglinya, magiging may expired ang kanyang governance. Ganon dapat ang trabaho ng church. So, you are God's partner on the ground. Amen? As builders in the Spirit. Kailangan mabuild tayo ang ating dynamic, ang ating dimensions sa mga sandaling ito. So sa mga estudyante, yun ang panalangin ko, na lahat kayo
makatapos, sabi ko nga, hindi dahil ay ambisyon tayo na magtapos. Sabi natin, ang ating posisyon, kaya kailangan magtapos, that will be your entry point, your passes, your ticket to the system so that the system will be influenced by what you carry in which is Christ, the life, the way, the truth. Kayo ang magiging portal ng kalangitan sa mga domains. Tama ba? Sa system. Kasi ngayon, ang system is dying, about to be collapsed. So, nangangailangan ng mga portal ng kalangitan. At kayo yon. We are just privileged to be part of your generation na ibabala doon. You will be a mighty weapon in the hands of a mighty God. Ibabala doon sa mga domain as builders in the spirit. Pag hindi tayo naging builders in the spirit, we cannot sustain that difficult things. Kaya naglilipat. Bakit builders in the spirit? Ito ang grace na sinecure ng ating tribe sa pamamagitan ni Pastor Israel, ni Papa Lo, ngayon Mamala. Ito ang dapat natin connection na what is that, ma-access. Ito ang dapat natin tanggapin as builders in the spirit because we can negotiate destinies of nations, we can negotiate destiny of generation as builders of the spirit, in the spirit. Pag hindi tayo builders in the spirit, wala tayong matatouch. Kailangan kingdom ang ating lalakaran. I hope I am not getting you bored, but receive this, just believe this. Expand your capacity because 2 years from now, you are what I am talking about. Hindi na abutin ng 2 years pag nag-accelerate ang ating dimensions. So, sabi ko nga kanina, we are in a church kingdom already. That's why we really need to behave as royals and regals. Hindi na tayo, wala na tayo sa mga tantrum state. May nagtatantrums pa ba sa inyo? Sana naman, wala na. Pag nagtatantrums, carnal yan. Carnality yan. It's not about the age, okay? Ang pinakabata yata dito, sino? Si Vince ba? Si Vince Denega, pero nagpaalam sila, nagpa-excuse. And Celestine is attending. Celestine is 8 years old. So, pinakabata dito na mga, but I am not after of the age. I am after of the spirit that is being expanded. Kasi hanggat tumatanggap ng salita ng Diyos ang espiritu, engaged at receptive ang spirit, ang word ang nagpo-form sa ating spirit man. Ang word ang nag-shape sa atin. It's not about the physical body, diba? But the stature, the character of Christ that is being formed and shaped, that's taking shape in our inner man. So do not underestimate what you have and what you can do in Christ and through Christ. It's all by the grace of God, pero kailangan mayroon tayong perspective na ganito. Nakuha ba natin builders in the spirit? Pag sinabing builders in the spirit, you are not after and you are not affected or you are not building externally, but you are building internally and in the dimensions of the spirit. We can touch nations, we can touch generations, we can touch community in the place of our assignment. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, alam nyo ba nung nakaraan, ang diniklara namin, pati sa church, dinideklara namin ang peace port sa amin dito. Kasi nagginawa ng bilaran ang peace port sa amin dito ay not on our watch as church. We're concerned about this. If we are bringing down the kingdom, hindi pwede maging bilaran ng peace port ay ang boulevard dito sa amin. Sabi ni Pastor Jerry, bakit mo pinag-initan ang boulevard dyan? Sabi ko kasi dapat ang boulevard ay maging tourist o visitors attraction. May order. Hindi mabaho. Oh. Pati ito na-address yan sa spirit. Do you believe that? Na-address yan sa spirit. Ang orderliness sa isang bayan ay maa-address yan sa spirit dimension ng isang builders in the spirit na nagpa-partner sa Holy Spirit para sa community, para sa pamilya at para sa bayan. Tama ba? Are you getting these things? So, ang ating pinag-uusapan, part 2 of new breed without greed. New breed without greed. Tayo yon dapat. At ang ating pinakaunan at pinag-usapan natin
ang unang palatandaan na tayo ay new breed without greed in when we serve and honor God with our tithes accurately. Accurate. Nandoon dapat yung keyword na accurate. When we serve and honor God with our tithes accurately. Hindi pwede na hindi tayo accurate nito. May daling naririnig yata yung ano ng massage. Pag sinabing tithes, ay alam natin 10% yan. 10% is of the Lord. The 90% is still of God, but it's for stewardship. Okay, wag tayo magkaroon ng kaisipan na anyway, nakapag-tithes naman ako, kaya ako nang bahala nito kung saan ko to gagastusin. Hindi pwede. Kailangan, uh, nasa equation pa rin si Lord sa 90%. Ang 10%, halimbawa nagkaroon tayo ng income na 10%, ay kunyari 1,000. Kunyari 1,000. Ang 100 yan kay Lord yan, pero yung 900, kay Lord pa rin yan, pero pinagkatiwalaan tayo na maging steward o mag-manage. Kaya ang paggastos niyan, kasama pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang tatanungin natin kung saan yun gagastusin. Di ba? Mahirap kasi pag dinala tayo sa abundance, ang karamihan, wala na sa equation si Lord sa 90% basta nakapag-tithes na. Hindi pwede. Okay? Maliwanag ba ito? Ang mga estudyante, wala pa naman income. Pero pag meron na kayo ng income, ay titingnan ang pag-honor. We need to honor God and to acknowledge God that He is our source and He is our everything. Ang 10% is a statement that we are declaring in our lives and acknowledging that God is our only source. No more, no less. Kaya ang tiwala natin sa Diyos, hindi sa pera. Tama? Ang tiwala natin hindi sa Diyos, hindi sa pera. Pasensya na, hindi pala ako tumitingin sa camera kasi kanina medyo tumutunog ang tenga ko. Kaya hindi ako makatingin sa screen. Okay lang. So, mga finishing generation or new breed without greed, ang tiwala natin ay sa Diyos, hindi sa pera. The moment we trust in money, we trust mammon and the God of this world. No longer God. Nilagay yan sa equation ni Lord. Kaya sa Matthew, tama ba? Ang nagtitiwala sa pera ay nagtitiwala sa Diyos nitong system na ito. So kaya pag nag-collapse ang system, magko-collapse din yung mga nagtiwala sa system, sa mammon. Nakuha? This must not be our portion. Amen? Ang trust natin, ang tiwala natin ay dapat sa Diyos lamang, na siya ang source, siya ang lahat sa ating buhay, siya ang source ng ating lahat-lahat. Hindi ang mammon ang ating titiwalaan. Hindi ang God of this world. Okay? Hate mammon. Huwag kang magpa-intimidate sa mammon. Kaya ang mga nasa system, ang konektado pa sa system of this world, na takot mawala ng pera, ang tiwala nila actually sa pera. But the new breed without greed, you, as Christ-like generation, you are not being intimidated or not being terrorized by the spirit of fear. Fear of lack, fear of the unknown, fear of the future. Lahat ng fear. Do not be terrorized by this demonic spirit of fear. Dahil kung ang Diyos ang tinitiwalaan natin, hindi magkakamali ang Diyos ng poproteksyonan niya at malalakasin niya. Sabi ni Pastor Arnold nung sa isa niyang teaching, hindi magkakamali ang Diyos kung sino ang kanyang pagpapalain at pagkakatiwalaan ng milyon-milyon para ma-expand at ma-extend ang kanyang kaharian. So why not become a part of this generation that be a candidate for transfer? Kasi meron ng transfer. I believe may prophetic kasama sa prophetic word
that there shall be transfer from the wicked to the accurate, righteous and accurate. Anong transfer na ito? Lahat ang transfer. Lahat transfer of wisdom, transfer of strategy, transfer of blueprint, transfer of graces. Kaya nga, importante, konektado tayo sa right, ang connection natin ay accurate. Tamang source, okay? O i-revisit natin ito lagi. Kasi pag nag-transfer, corporate ang transfer, hindi individual. Covenant lang ang recipient. Covenanted relationship lang ang conducive at recipient sa transfer of wealth. Hindi sa individual. Nakuha, burahin yan sa perspektibo. So kung hindi ka connected, hindi ka covenanted sa church, sa local church, ay hindi ka kandidato sa transfer. Maliwanag ba ito? Because ang conducive lang sa darating na ang transfer of wealth, transfer of wisdom, transfer of grace, transfer of everything that we need for life and godliness in these last days, ang kandidato lang sa transfer na ito ay ang kakovenant sa church ng Panginoon. Yun lang ang conducive for transfer. So, hindi tayo dapat na ma-disqualify dito. Okay? Secure your connection. Secure your honor. Because ito lang ang conducive para sa mga darating na panahon for transfer. Hindi magkakamali ang Diyos kung sinong titiwalaan niya ng millions, ng abundance of wisdom, ng strategic plans, or template, or blueprint para sa mga business. Hindi magkakamali ang Diyos kung sinong titiwalaan niya. If we want to become a partaker of this, if we want to become a candidate of this transfer of everything from the unrighteous to the righteous, ay dapat covenanted tayo sa church. Am I clear with this? Covenanted. Pag sinabing covenant ay hindi andap-andap ang connection. Hindi fake ang connection, hindi kunikonektahan lang, kundi connected. Pag ang heart, you carry the heart of your pastor. You carry the heart of the Lord through the church. Maayos ang relasyon sa church. Maayos ang connection sa bawat isa. Naku ha, yung pag-ibig sa isa't isa nandoon. Hindi naman yung sa madalas magkita-kita. Hindi yun nasusukat. Ang connection hindi nasusukat sa dalas ng pagkikita-kita. Itong paniwalaan nyo. Madalas magkita-kita. Pero pag hindi mo ka-covenant, walang connection. Temporary lang yan, external lang yan. Pero kahit hindi nagkikita-kita, pero konektado ang espiritu, konektado ang puso, covenanted, kahit di yan magkita-kita, alam sa isa't isa na kapatid ko siya sa spirito. Alam mo yun, connected. Matagal na to natin pinag-usapan, pero kailangan to reviewin kasi ngayon na church kingdom, nag-transition ang church sa church unusual. Ang covenanted relationship lang talaga ang magiging conducive para sa Holy Spirit's manifestation on the ground. Labas dito sa covenanted principle, wala. Kaya mga hindi nag-covenant sa church, assuming nandun sa presumptuousness, actually deceived, na akala nila kasama sila sa church. Yung mga, alam mo yung lilitaw, palitaw, sabi na ni Pastor Abraham, ang mga palitaw, lilitaw, lulubog sa church, a-attend lang kung gusto. Pag medyo may bago, a-attend. Pag medyo wala sa feeling, hindi na a-attend. For convenience, ang pag-attend ng church, I hate this kind of spirit. This must not be your portion. Nakuha ba? Assuming lang mga yan. And hindi yan dapat maging kayo. Na pag medyo sumakit ang kalingkingan, hindi na maka-attend ng church, maga lang ang isang daliri sa paa, ay hindi na maka-attend ng church. Grabe.
ganun ang relasyon sa Diyos, hindi yun tama. Baguhin ito, baguhin. Kung meron kayong perspektibo na ganito, mali yan, baguhin nyo. Kaya sabi, ang training sa amin noon, di ba, na-share ko na sa inyo, ang training sa amin noon ni Papa Lo, hanggat maaari ka, nakakabangon ka pa, umattend ka ng church. Maliban lang di ka na nakakabangon. Yung, imagine mo yun doon, wala siyang tatanggapin na excuse sa amin, mga, nasa training kami. Why are you late? Kailangan ang sagot mo ay katanggap-tanggap. Ang pinakakatanggap-tanggap noon sa kanya, lalo kay Pastor Israel, alam to ni Pastor Naomi, pag, pag sasabihin lang life and death, sabi pa nga noon ni, di ko na matandaan kung si Pastor Israel ang nagsabi na, kung may sa dinaanan mong kalsada, mayroon na aksidente at walang makapagtulong sa kanya, ikaw ang tumulong. Hindi ko tanggap-tanggap yon kaya ka na late. Pero kung hindi po kasi ako nagising agad, hindi ta katanggap-tanggap. Ngayon, okay lang na late dumating ng church, di ba? Tapos sasabihin Royal and Regal, Kingdom, uy, hindi yon. Punctuality is an honorable way of living. Dapat hindi natin ito, what is that, tinitake for granted. So, covenant. Are we covenanted to each other? Kahit hindi nyo yan ma-express ngayon sa atin, pero sa mga ka-churchmate natin, sa local church, dapat covenanted tayo sa isa't isa. Dapat, alam mo yon yung kahit hindi ka nagkikita-kita, pero pag nagkita-kita, the same. Ang dynamic ng spirit is the same. Kagaya namin nila Pastor Naomi, nila Pastora Belen. Sila Pastora Belen, birang-bira kami niyan magkita. Pero kami noon ang mga youth sa GH. Sa panahon namin nila Pastor Belen ay parang kayo din na mga young people. Pero kami niyan magkita. Pero pag nagkita-kita kami, it's the same. Kunting sharing lang. But we know our hearts are connected. Kami nila Pastora Naomi. Kunti lang kami halos mag-sharing kasi sa dami ng gusto mong kausapin pag nagkita-kita. Pero we know that we are together in this journey. May covenant. May pag-honor sa isa't isa. 'Di ba? Lalo sa pastor natin. Sino ang pastor nyo? Dapat ngayon pa lang establish kung sino ang pastor nyo. Kilala nyo ba? At hindi nyo ipagpapalit ang pastor nyo. Tama ba? Kahit na sinong itapat, siya ang inilagay sa overview ng Diyos, ay kailangan ipagmamalaki nyo yung pastor nyo. Biro nyo, kaloob siya sa iyo ng Diyos. Di ba? Ganong klaseng posisyon. Halimbawa ako, I'm very proud of Mama La at kinikilala ko na regalo siya sa akin ng Diyos. Hindi basta-basta. Kaya dapat may ganun tayong pag-honor. Kasi the pastors, the fivefold ministry are gifts to the church by the Lord. Regalo sila. Ang propeta, regalo sa atin. Yung may office of the prophet. Okay? Halimbawa si Papa Jonathan David, Dr. Jonathan David, regalo siya sa church. Imagine, nagdideklara siya ng prophetic timeline, guideline natin kung paanong klaseng preparasyon ang gagawin natin. O ang pastor natin, halimbawa si Mama La, Pastor Reyna Joyce Kalunsag, regalo siya sa GH tribe. Regalo siya sa tribo. Kaya gano'n na lang dapat i-honor kasi she's a grace carrier. Kaya ang grace, malilipat lang, yung grace na na-secure ni Mama lang, malilipat lang by virtue of honorable relationship connection. So, ganun din ang sa mga local pastors nyo. Sino ba ang mga local pastor? Halimbawa, Pastor Sai, o kay Pastor Joseph, Pastor Jerry. Kaloob sila ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sa atin. Kung regalo sila ng Diyos sa atin, dapat pahalagahan. Tama ba? At sila yung nagsisecure ng grace na kailangan ng kongregasyon. Dapat may understanding tayo dito. Kaya hindi dapat lousy o loose ang ating connection, ng ating relasyon sa ating pastor. Kasi hindi man ididiretso sa atin ang biyaya ng Diyos
ang grace, kundi ipapadaan lagi sa setman kasi ang Diyos nagkikilala ng divine order. Halimbawa, sa mga taga GH Jubail, ang grace na kailangan ng finishing generation sa GH Jubail ay papadaanin kay Pastor Jerry. Tama ba? Pastor Jerry is going to secure it by his honorable lifestyle. At ang mga kukonekta kay Pastor Jerry, doon din matatransfer ang grace. Nakukuha? Ganun ang dynamic at technology. So as Pastor Sai, halimbawa, Pastor Sai, may sinecure na grace because she is, what is that? By virtue of connection and honor to God through Mamala. O di may na-secure, may na-transfer sa kanya na grace, may na-secure siya na grace. Ang mga people below Pastor Sai, matatransfer din ang grace, ang mga blueprint and template na na-secure ni Pastor Sai, dimensions of the Spirit, matatransfer din doon sa mga accurate ang connection. Kaya magtataka ka sa simbahan, sa local church, pare-pareho ang binababa na word, pare-parehong dimensions, pare-parehong dynamic ng word at ng graces na binababa, pero iilan lang ang nakaka-access kasi yun lang ang accurate, ang honor and connection. Nakuha. Kaya ngayon, makikita nyo na, ang hindi accurate ang connection, ang hindi accurate ang honor. Kasi ayaw man natin mangyari, casualty talaga sila pagdating ng difficult season. But this must not be your portion. I hope nakita nyo yung technology ng pag-access at pag-secure ng grace. Kaya ino-honor itong divine order ng Panginoon na si Lord hindi ibabiolate ang setman. Nakuha? Hindi ba-violate na, okay, ito, napaka-faithful itong plak na ito, napaka-faithful na itong plak na ito, kaya ibubuo sa kanya ang grace. Ha? Na-bypass ang pastor? Si Lord hindi ganon. He honors, God is an honorable God. He honors the divine order that He set, that He established. Kaya pinapadaan niyan sa, halimbawa sa kila Pastor Abelin, si Pastor Al, siya ang career, grace career, nag-secure siya ng grace by virtue of his accurate connection and honor to the God of heaven through Mama La. So, ang mga congregation nila, Pastor Al, makakasecure din ng grace by accurate connection and honor. Kasi hindi ni Lord iba-bypass ang setman. Lahat ng graces na kailangan ng congregation ng local church ay dadaan sa setman. Isn't it wonderful that God is an honorable God? So sana naintindihan itong dynamic para hindi na tayo lose connection, hindi inaccurate ang ating honor at ang ating connection. At itama ito. Tama ba? Tama. Okay. Now, diretso tayo. Pangalawa, paano natin masasabi na new breed without greed? Ang pangalawa ay marunong uh, when we spend wisely what we have. Ito dun sa 90%. It's all about money first kasi sa part 2, pag-aralan natin yung, sa next part, pag-aralan natin ang what is the system of this world and what is the order of the kingdom when it comes to economy. Okay? Are we willing to be part of this? Nakita nyo ba yung sinend ni Pastor Jerry doon sa group na pinutang niya in picture form yung timeline at explanation? Basahin natin agad and receive the spirit of that instruction. So when we spend wisely what we have, it's a description or palatandaan na wala tayo dito sa greediness. Ang greediness is manifest in many forms, in many ways. Sabi nga natin, hindi lang naman sa pera ang greed. Mayroon na mga taong greed sa posisyon, kaya kahit anong mangyari, at the expense of others, makaposisyon lang siya. Riba, kamuhian natin itong espiritu na ito. Sa what is that, sa old way, sa church before, ay kitang-kita itong mga espiritong ito. Pero hindi mo sila papatulan, i-deal mo sila sa spirito. Yung mga
Pag wala na sa posisyon, hindi na maka-minister, hindi na maka-church. Pag tinanggal mo sa posisyon, hindi na maka-attend ng church. Kasi akala nila makaka-church lang sila pag may posisyon, di ba? Hate this kind of attitude. Pag tinanggal mo sa sa finances, kasi kung siya ang humahawak ng pera, ay grabe na ang drama. O kaya pag tinanggal mo sa worship team, kasi mayroon ng kailangan makorek at ayaw magpakorek, alisin muna, pabakasyonin muna sa worship team, hindi maka-church. O, kasi gusto posisyon. Hindi niya inisip na wala man tayong posisyon sa physical na church, pero we are seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. Tama ba? Oh, okay. So, we need to spend wisely what we have. Spend only on convictions and inner witness. Kung anong meron ka, ay wag natin ito i-spend sa mga walang kabuluhan. Nako, no, mga maliliit pang mga anak ko. Tinitrain ko sila sa pamimili. Pagdating sa mall, bibigyan ko sila ng pera. Titingnan ko kung, syempre, mayroon muna kami ng churi sa bahay. Tapos mayroon kami ng actual. At basta ang tanong, sasabihin ko sa kanila, bago mo bilhin ng isang bagay, tanungin mo, magsusurvive ba ako kahit wala ito? Pag yes ang kasagutan, huwag mong bilhin. Kasi hindi yun need. Basura lang yung pagdating ng araw. Basura lang pagdating ng araw. Eh, ang mga bata pa naman, mahilig sa mga anik-anik, sa mga kung ano-anong bagay-bagay. May ipit na, bibili pa ng sandusay ng ipit. Diba? May tsinelas na, hindi pa sira. Bibili pa ng mga 5 tsinelas. Oh, dapat titingnan natin na paano mag-spend ng tama. Kasi ang pinagkakatiwalaan lang kung paano mag-spend ng tama. Spend on basic only, not luxury. So we need to maintain a lifestyle that is very, very easy to, we need to establish or build a lifestyle that is very easy to maintain. Huwag kayong malulong sa mga bili-bili. Mahirap yon. Pag hindi nyo naman kailangan, ang ballpen, bumili lang kayo ng kailangan nyo. Ang mga coloring, bumili lang ng kailangan, hindi yung tambak. Kasi hindi nyo pa naubos ang isang box. Natuyo na ang coloring nyo, mayroon pa kayo ng 3 box. Di ba? Pag kinonvert nyo yan actually into cash, malaki pala ang nawala sa'yo. Na pwede na muna pala sa investment yung iba. Nakuha ba? Ganito dapat mag-isip. Spend on priorities and essentials. Ano bang mga essentials at ano bang priorities? Essentials is more than important. Okay? Minsan kasi may mga perspective tayo na akala mo importante sa'yo. Hindi, ilan ba ang bag mo? Mga kababaihan, 12 na ngayon ang bag ko, pero kailangan ko pang bumili. Bakit? Araw-araw ba? Araw-araw papalitan mo ang bag. So mag-iisip tayo. Ayusin natin ito na how to spend wisely. Ako pag nag-grocery ako, may lista at kung magkano ang ibibiling ko, yun lang ang nasa wallet ko. Nung pinapractice ko to. Kung ano ang lista ko, yun lang ang nasa wallet ko kasi para hindi ako dun mag-excess. At pag nag-excess ako ngayong linggong ito at sa susunod na linggo ang budget no, hindi ko yun dapat alam mo yun, hindi mo yun dapat ma-overlook. Pag mayroon ng mga necessities, huwag ka doon sa hindi naman priorities at essential. Yung mga likes lang, karamihan ng likes natin ay hindi naman maski inventory tayo sa bahay, ang dami mong napamili na hindi mo pala kailangan. Pag kwinenta mo yon into cash, may investment ka na. May pang-invest ka na. So, do not be impulsive. Impulsive buyer, okay? We will not be impulsive in our decision to spend. It takes, pinakamaganda, may wisdom. May wisdom. Nagandaan ka sa t-shirt, pero go back, reflect. Ilan na ba ang t-shirt ko?
At kahit isang linggo o 2 linggo di ka maglaba, mayroon ka pa rin ng t-shirt. O bakit bibili ka pa ng t-shirt samantalang kung itulong, i-build up mo na savings for investment. Kasi ang savings is for investment. So spend on appreciative items, hindi yung liability. Yung mga nagde-depreciate na items, huwag ka doon mag-engage. Okay? So, ang pinaka-safe is spend only on convictions and inner witness. Lalo pag nasa mall ka. Oh, kasi pag halimbawa napadaan kayo sa mall o sa SM, grabe ang seducing spirit dyan na bilin mo ako, bilin mo ako, kunin mo ako, uwi mo ako. Grabe ang seducing spirit niyan. Kaya dumaan lang kayo. Daanan lang. Kumain, okay lang kasi nagutom sa kalalakad-lakad. Pero ang mamili ng lahat naman meron ka sa bahay, just keep your money, your cash para i sa investment, sa Kingdom investment. Tama? Okay. Save as much as possible. For investment ito. Save as much as possible to invest. So, keep savings, saving level high enough to meet tomorrow's needs. Pero ang savings natin for investment, paano po ako makakasave? Kulang na kulang nga po ang pang-araw-araw namin. Ang tanong, bakit ka kinukulang? Naglilingkod tayo lahat kay Lord. If your God is my God, bakit ka nagkukulang? So, i-revisit mo yung honor. Tama ba? I-revisit ang honor. Bakit kinukulang? Sabi ni Lord, I have given you everything that you need for life and godliness or living a godly life. Sabi ni Lord, I have given you everything, every spiritual blessing in the heavenly realms. O bakit kinukulang? Bakit po ako makakasave? Sa pang-araw-araw namin, bakit kinukulang? Maging mindful tayo dito. Ang Diyos mo ba ay Diyos namin? Tama ba? Your God must be our God. Kailangan ang Diyos nyo ay ang Diyos namin, ang generation above you. Hindi pwede na iba ang Diyos nyo. Nakikinig lang kayo dito. Ay, alam nyo ba, minsan nagkaroon kami saan ba kami ni Pastor Jerry nag-speak, na limutan ko na kung anong church yun, pero sa abroad pa kami. Hindi, nag-altar call kami. Pag-altar call, mayroon ng isa na nagpa-pray sa financial. Sabi niya, Pastora, ang challenge ko po ngayon ay ang financial. Paki-pray mo po ako. Sabi ko, ay saglit lang bago tayo mag-pray. Sabi ko, accurate ba ang pagbibigay mo ng tithe? Sabi niya ngayon, ay yun nga po ang problema kasi kinukulang po kami ng misis ko kaya hindi po ako wala na tayong usapan na matagal pa. Hindi na kita pwedeng ipag-pray. Anong ipag-pray ko sa'yo? Sabi ko sa kanya, baguhin mo yan. I-resolve mo yan sa Panginoon. Maging accurate ka sa honor mo. Kahit hindi kita ipag-pray, daloy ang blessing. At sabihin mo sa akin, i-update mo ako. Pag naging accurate ka na dito sa tithes mo at faithful ka sa pagbabalik ng what is of God, i-update mo ako kasi kahit hindi nagpe-pray, basta wala na ba-violate na principle sa kingdom, dumadaloy ang dapat dumaloy, lumilinya ang dapat luminya. Sabi ko sa kanya, after siguro 4 months, nag-update siya. Ni-resolve niya daw sa Panginoon, kaya hindi na siya pinagkukulang ng Diyos. Ay ko, di ba? Kailangan ba? Kung nag-pray tayo, religious lang tayo. Pero hindi ko sinabi huwag kayong mag-pray, okay? Nakukuha ba natin? Sabi ko sa kanya, kung nag-pray tayong dalawa, religious lang tayo. Hindi naman yung kailangan ipag-pray. Kailangan mo lang itama, kailangan mo lang magbago ng perspective, ng posisyon na from being a robber, mula sa pagiging magnanakaw, papunta doon sa pagiging honorable. O di ba ang description ni Lord pag hindi nagbabalik ng ng tithes is magnanakaw? Di ba? Ayoko kaya na malebelan ako ng magnanakaw. O how can I what is that, deliberately legislate in the spirit that this corrupt government officials must be bound, the spirit that is influencing them must be bound, kung ako ay magnanakaw din, corrupt din, di ba? Kaya nga i-figure out natin ito, at hindi lang i-figure out, ayusin natin ito. Kaya yung
sinabi ko, matagal na to. Matagal na to, hindi ko na matandaan kung anong taon. Kaya pag nagpapa-altar call, pag nag-altar call at sabihin na pastorang financial, bakit pinagkukulang? Matapat ang Diyos. Hindi tayo pagkukulangin kung ang tiwala natin ay sa Kanya. O ay may problema, hindi kay Lord, kundi sa atin. Kaya itong problemang ito ay ayusin natin. So, bakit walang savings? Hindi tayo deliberate. Baka pinagagastos natin ang para sa savings. Ako, nung dati-dati pang basic, kung okay lang na ito sa inyo, i-share ko. Ang basic formula ko pagdating sa finances, nung nagsasahod pa si Pastor Jerry, nung nasa abroad pa kami, ay 10-10 kasi kami ang practice, 'di ba? 10% tithe, 10% offering. Nung sa training pa kami nito nila Pastor Naomi, 'di ba Pastor Naomi kay Pastor Israel. Yun ang ano na, Yes. oo, 10% offering, 10% tithe. 10-10. Correct, correct. Opo. 10-10 yan, nung mga kabataan pa kami nila, Pastora Belen. Hindi ka noon kasi sa training yan, chine-check yan sa amin noon. Kasi may pinasusulatan sa amin pag ibibigay doon. Tapos ang mga trainee, isi-separate ito ng treasurer, ititingnan, i-check. Sine-check ni Pastor Abraham kung faithful kami doon sa training na 10% offering and 10% tithe. So nakasanayan ko yun. At hindi ko na yun pwedeng i-reverse pa. So nakasanayan, 10% tithes, 10% offering. And then 20% ang savings. And then kung mayroon ng nautang, pero hindi na dapat tayo nangungutang ngayon, 'di ba? Kung nangutang man tayo, it's on a very emergency cases or pang business. Kung nangutang man tayo, hindi pang bakasyon, hindi pang pa-birthday, hindi pang padibo, hindi pang pakasal. Kung nangutang, ang pwede lang ipapangutang na honorable ay pang negosyo at on a very, very life and death emergency cases. Okay. Pero halimbawa, may babayaran tayong utang, 10% tithes, 10% offering, 20% savings, may babayarang utang, okay? Kailangan deliberate tayo doon. Hindi pinagpe-pray ang utang na mabayaran kundi magbayad. Pay, not pray. Ang mga religious, pinagpipray ko po talaga na mabayaran ko ang utang. Pero hindi naman deliberate na magtabi at ibang bayad. So, that's not our portion. That is not who we are. Okay, so, and then, ang bills, yung mga bills na kailangan bayaran sa mga may anak, sa mga may baby. Naku, para ang may baby ngayon kasi para kang may nagpapa-college. Diaper, gatas, Sarah and Chris here and Kay and Andrew. 'Di ba para kang may college sa diaper, sa gata, sa buti na lang ako noon hindi nagbaba-vitamin sa mga anak. Sabi ng doktor sa amin noon sa Saudi Arabia, kasi nagtanong ako, is it really advisable? Kilala nila ni if Mrs. Coley is there, ang mga consultant doon na pedya. Sa hospital where Pastor Jerry worked and Mrs. Coley worked then, ay hindi sila nag-tolerate na mag-vitamins pa ang bata. Lalo kung dumidede sa nanay. Sidetrack lang tayo. Sabi niya, the mother's milk is complete of the nutrients and the minerals that the babies need. Sabi ko, di ba ay magba-vitamins pa bang ano? Sabi ko, no, the vitamins, almost all of the vitamins now sa mga bata ay puro lang sugar. Yun lang nagtitrigger ng pangpaubis sa mga bata. So, yun ang sabi niya sa akin. Because of that, naniwala ako. Kaya hindi ko talaga, lalo kung ang content ay mga sugar. Nag-sidetrack lang tayo. Okay, dito tayo sa formula ng pag-iipon o pag-spend ng tama. Kaya yung mga bills, titingnan nyo, kailangan well-manage ang finances. Kasi paano tayo pagkatiwalaan ng malaki kung ang konti ay hindi natin ma-manage ng tama? Kung paano tayo pagkatiwalaan ng millions kung ang 10,000 na hindi natin, 100,000 hindi ma-manage ng tama. Nakuha ba natin?
Kaya huwag tanggalin si Lord sa equation pag 90% nakapagbigay na tayo ng tithes. Ang 90%, isali pa rin ang Diyos. Alam, Lord, saan po ang priority nito. Pero kailangan spending wisely. So, are we the new breed without greed? Amen? Set financial goals. Magkaroon tayo ng financial goals. Pero ngayon may acceleration kasi kung noon makakasave ka ng, kung halimbawa mag-save ka ng 500,000, ngayon hindi advisable mag-save ka ng 500,000 kasi yung volatility ng market na bumababa, grabing inflation, bumababa ang value ng pera. So kung may savings ka na 500,000, instead of sa bangko yan o 200,000, i-invest mo. O 60,000, maka-invest ka na yan para meron ka ng passive income. So, basta learn from God. Kailangan may word bago mag-invest. Not your own way, but God's way. Para mayroon tayo ng financial goal. Hindi naman ako financial expert, pero kailangan natin ito na mga bagay na ito. Settle all debts quickly. Ito ay practical tips. Kailangan masettle natin. Kung mayroon man tayo ng mga utang, is-settle ito once and for all na mga utang. Dahil hindi ito healthy sa ating financial aspect, sa ating economic aspect as family. Or kahit individual, kayong mga finishing generation, wag na wag kayo masasanay sa pangungutang. Kasi well provided kayo ng mga magulang, lalo mga estudyante. Bakit kayo mangungutang? O, sa panahon nga namin, alam nyo ba yung panahon namin, hirap na hirap kami, pero hindi ako nasanay mangutang. May takot ako na paano pag di ko ito nabayaran. Di ba? Although may trabaho ako noon, I'm a working student. May trabaho ako noon sa realty nung ako ay college. Mangungutang lang ako talaga ng pangpamasahe kung naubusan ako, pero kasi nagpadala ako, halimbawa, for halimbawa emergency. Pero yung, alam mo yun, yung nakagawi ang pangungutang. Ay, may kakilala kami na sabi ko ay, naku, talaga naman. Akala mo hindi yan nakalista sa kalangitan na attitude mo na lagi kang nangungutang at hindi intindihin ang pagbayad. I hate this kind of attitude. Huwag kayong masanay sa pangungutang. Dahil ano, bibilin, mangungutang kasi bibili ng ano, ang ipapangutang. Ang pinaka-honorable lang na ipapangutang ay kung ito ay ilalagay sa negosyo at ito ay on a very emergency life and death kind of situation. Labas doon. Huwag niyong ipangutang dahil hindi magandang makasanayan. Naririnig niyo ba ako? Mga finishing generation, wag kayong mangungutang. At wag na wag niyong subukan na hindi mag-tithes ng iyong tinanggap o income. Kasi walang finishing generation o Christ-like generation na magnanakaw. 'Di ba? Walang, walang ganyan. Okay, can we fix this right now? So, makailangan ay ma-settle ang mga utang-utang. Mahirap lalo kung nakakalimot tayo, lalo kung na-amnesia pagkatapos mangutang. Pero, pero kami ng sinisingil ngayon kasi nangutang at hindi honorabling magbayad hanggang sa dinala na ni Pastor Jerry sa pulis ay sa barangay barangay official. Kasi akala niya ang pastor hindi siya idadalin sa barangay official, barangay uh, chairman. Kailangan alam natin ito, okay? So, now, may oras pa ba? May daling. Anong oras na po? Madali lang. Are we learning here? Ah, mayroon ba tayong natutunan? Yes. Okay. Ang isang a new breed without greed bago magtapos ay meron ng honorable lifestyle. Kailangan honorable lifestyle tayo. Pero sa susunod, ang ating pag-aaralan, ang new breed without greed, alam kung ano ang mga resources.
Okay? Ito ay pasadahan natin ito. Ang mga resources ng new breed without greed is emotional resources, mental resources. Kala natin ha, ang mind. Kaya pag hindi healthy ang mind, may problema. Pag hindi healthy ang emotion, hindi na ma-manage ang emotion, may problema. So ito ang mga pag-aaralan natin sa susunod, emotional resources, mental resources, spiritual resources, physical resources. Ito ay mga resources. Yung oras, time is a resources. Tama? Ngayon, support system, yung mga kakobenanted natin na mga friends. Kaya yung mga friends nyo, iingatan, kailangan, huwag kayo makipag-covenant sa hindi nyo ka-DNA, sa hindi nyo ka-espiritu. Pag hindi Christ ang dala-dala, huwag kayo makipag-covenant dahil mayroon yan ng bad effect. Kailangan, kasing espiritu ang dala. Kung we carry Christ's spirit, makipag-covenant tayo sa carrier of Christ's spirit din. Kasi pag nakipag-covenant tayo sa carrier ng impyerno, ano nang nangyari? Patagisan kayo ng langit at impyerno? Portal lang isa ng langit, portal lang isa ng impyerno. Hindi po pwede yon. Okay, so itong emotional resources, kailangan alam natin when we know how to manage our emotion well, beyond offense, walang tantrums, walang highs and lows of hindi bipolar, we manage well our emotions, mayroon tayo ng emotional resources. Tama? Honorable ang ating mga emotion na ma-manage natin na kahit napaka-chaotic ng situation, you know, and most of the time, you know how to posture your emotions well. Na hindi offending sa karamihan, that you know how to correctly manage your emotions. I hope I'm clear with this. Kailangan, sabi nga, this provide the stamina to withstand difficult and uncomfortable emotional situations and feelings. Kailangan makaka-stand tayo through the test of time. Kahit na nanggigigil at kagigil-gigil na, kainis-inis ng mga karap mo, alam mo pa rin i-manage ang emotion mo. Hindi ka naman fake, pero yun ka talaga. Tama? Emotional resources. Nakita nyo ba, pag hindi manage ang emotion, hindi siya honorable. Honorable lang mga tinanggap niyang salita, pero hindi niya nalakaran. Biglang nag-flare up, biglang nagwala. Hirap. Mahirap. Kasi mahirap ito. Nakita nyo ba yung mga government officials? Nakakita na ba kayo nakakita na ako, pinakita sa akin ni Pastor Jerry, sa Spain ba yun, my darling, sa plenary hall? Na nagkaroon nagbatuhan ng mga upuan, ang mga in front of the Prime Minister. Yun yung pinakita mo sa akin, di ba? Nagbatuhan ng mga upuan, mga government officials, mga high-ranking officials, nasa plenary hall sila, nandun ang Prime Minister. Imagine mo, sabi ko, ay nakaka-dismaya. Anong klaseng modelo ang pinakita sa next generation ng mga government officials? Di ba? Magwala lang. Tapos meron kaming nalaman ni Pastor Jerry, mga pastors nag-meeting, nagsuntukan. Mas lalong nadismaya ang espiritu ko. Nagsuntukan kasi nagkagirian dahil may eleksyon. Mga pastors, hindi mga barangay officials. Pinababa lalo ang kanilang mga posisyon. Ay, naku, talaga hindi ko ma-imagine ano ang response ng kalangitan sa mga pastors na ito na nagsuntukan, nagsuruntukan. Uy. So, emotional stability is emotional resources of a new breed without greed. Are we getting these things? Next, bago tayo magtapos, mental resources. Those who want to break through must have the ability to have
a financial intelligence or a different thinking paradigm. Yung thinking paradigm natin ay kailangan clear and uncontaminated para makaka-access tayo o makapossess natin yung mind of Christ. Yung thinking paradigm ni Christ. Kailangan, yun ang manahin natin. Yun ang pattern natin, si Christ. Anong klaseng kaisipan meron si Christ? Dapat yun ang maging tayo. So when our mental capacity and mental paradigm, yung mental landscape natin is healthy, renewed, strategic, impactful, ay resources ito. Kasi we could easily access blueprint and strategies from spiritual realm kapag we are mentally healthy. Amen? So this is the portion of the finishing, the new breed without greed. Are we learning in this matter? Na may natutunan ba tayo? Ang mga resources ay hindi lang pera, hindi lang material, but emotional resources, mental resources na kailangan ma-pick natin as new breed without greed. Amen? So, see you on Saturday at sa Sabado, pag-uusapan natin yung other resources that needs to be fixed para may mas impact tayo sa dimension. Remember, we need to behave well because when we behave well, it is a statement that heavens is responding in us and through us. Diba? How would you like to have this kind of position in our stature? Okay, let's all pray. Father, we thank you so much that this new breed without greed will receive this portion of them, Lord God, that is being prepared by the Heavenly Father. We thank you so much, Lord God, that we are already transitioned to the church kingdom, and we will be very aware of this kingdom protocol, kingdom lifestyle, kingdom mindset, kingdom culture, that we as finishing generation who are Christ-like generation will never violate this protocol, even the rules of the kingdom, so that we can be accelerated, O Lord God, in stepping up with the Holy Spirit by the word and by the Spirit dimensions, O Lord God. We will be revived, we will be fixed, and we will be shaped and formed according to Christ. We thank you so much for the grace that we are securing right now. We thank you for the transfer of grace, Lord God, especially for the spirit of discernment and for the cutting edge kind of way of living, Lord God, as kingdom people. We will behave as royal and regal without the spirit of religiosity, but there shall be freedom in the spirit in every finishing generation. Lord, we thank you so much. We are honoring you in these meetups, in this platform, oh Lord God. We are thanking you for the provision, for the technology that we are that we have learned and we are about to practice. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. See you on Saturday. Amen. Pastor Naomi, thank you. And I would like, of course, to honor the presence of the two pastora and if Pastor Al is there. At yung mga mami na mga nasa tabi ng kanilang mga uh, anak. Mrs. Cole is there? Or si Mrs. Ang mga mami at bawat Thank you isa. po, Ma'am Lens. Ay, opo, I'm missing you all dearly. Ang ating youth gear sa April, ang mag-host ay GS Legaspi. At mag-ipon na tayo. We need to be deliberate sa pag-iipon. Huwag tayo magsabi na, anyway, God will provide. Mag-ipon tayo. Kasi gagawin natin ang part natin and God will do His part also. Yan po ay sa Legazpi at ang further announcement ng venue at ng petsa ay isasabihin na lang pag nag-meeting kami nila Pastor Arnold and Pastora Doris. We're excited to be there. Opo, at magkikita-kita tayo face to face. God bless us all. Ito ang pinakabatang finishing generation. Tumatanggap ang Espiritu.